Hindi na ako magtataka kung bakit 10 kami magkakapatid pero 6 sa kapatid kong babae ay lumayas na silang lahat. Ako na lang ang nag-iisang nakakatulong at nakakatuwang nila sa loob ng bahay dahil may asawa na rin ang mga nakakatanda kong kapatid. Napakatagal ko na nagtitiis sa ugali na meron sila dahil wala naman akong choice dahil 15 years old pa lang ako noong mga panahon na yon. Hanggang sa nakilala ko si Brian na hindi naman kalayuan ang kanya tinitirhan sa bahay namin. Nakikita kami ni Brian dahil pumupunta siya sa bahay namin kasama ang kanyang mga kaibigan. Hanggang sa isang araw na nagtalo kami ni Mama at nang dahil sa sobrang stress ko ay nasagot ko siya ng pabalang. Sa sobrang galit niya sa akin ay nawalan siya ng malay kaya umalis na lang ako ng bahay nang walang kadala-dala. Paglabas ko ng bahay ay naki-online ako sa kapitbahay dahil kahit ultimo cellphone ko ay naiwanan ko at nagpasundo ako kay Brian. Nakiusap ako kay Brian na baka pwedeng dun muna ako sa kanila tumira kahit hindi ko naman siya gaanong kilala. At noong malapit na magdilim dinala ako ni Brian sa isang bahay kung saan may isang babae siyang kinausap. Ipinagpaalam niya na doon muna ako titira dahil yung bahay na pinagdalhan niya sa akin ay parang katulong lang pala siya. Doon tumutuloy si Brian at doon din siya nagtatrabaho pero kinausap ako ng may-ari ng bahay nung malaman nila na 15 years old lang ako. Medyo nag-alangan sila pero pinatuloy pa rin nila ako dahil sakto naman na buntis ang may-ari ng bahay kaya kailangan nilang lumipat na city para makapaghanda sa kanyang panganganak. Kinaumagahan ay pinagtimpla ako ng gatas ni Brian dahil wala pa daw akong kain simula ng gabi dahil may trauma pa rin ako sa pinagdaanan ko. Nagpahinga lang ako ng isang gabi at kinabukasan ay tinuruan ako ng may-ari ng bahay na magpakain sa mga alaga nilang aso at pusa. Hindi naman ako nahirapan dahil marunong din naman ako sa gawaing bahay at sa panahong magkasama kami ni Brian ay walang nangyayari sa amin dalawa. Parang naging magkaibigan lang kami ni Brian at sa kabilang banda ay hindi ko pa rin pinababayaan ang aking pag-aaral dahil modular lang kami nung panahon na yon. Pero dahil nahirapan ako ay natuto ako magbisyo na wala ang virginity ko para akong napariwara. Nagpapadala naman ng pera ang may-ari ng bahay at hindi naman kami kinukulang sa pagkain at ang obligasyon ko naman sa bahay ay ginagawa ko naman. Pero pagkalipas ng 5 buwan ay bumalik na rin ako sa sarili naming bahay at nag-aral akong mabuti para makagraduate ako ng grade 10. Fiesta noon sa kabilang barangay at sinama ako ng pamangking ko at dito ko na nakilala ang isang lalaki na si Rob. Pagkatapos namin mag-inuman ay hinatid namin ang pamangking ko at pumunta kami sa bayan sa may harapan ng dagat. Nabanggit sa akin ni Rob kung ano ba ang apelido niya at sabi ko naman sa kanya ay may kakilala din ako na ganun din ang apelido. Kapatid pala ni Rob ang naging ex-girlfriend ko na babae dahil trans po ako. Naa-attract pa rin ako sa babae pero alam ko sa sarili ko na transgender talaga ako. Pagkatapos namin mag-usap sinabi ko sa kanya na uuwi na ako dahil may sarili na rin naman akong tinutuluyan pero ang sabi ni Rob ay doon na lang muna siya matutulog. Unang gabi pa lang ng pagsasama namin dalawa ay may nangyari na agad sa amin dalawa ni Rob. Pero pag uwi niya kinabukasan ay nakalimutan ko ang pangalan niya kaya chinat ko ang kapatid niya na naging ex-girlfriend ko. Dito ko na nalaman na may asawa at anak na pala si Rob kaya sobrang sinungaling niya sa akin. Pero pagkatapos nun ay maraming beses niya pa akong pinuntahan sa bahay at maraming beses niya pa akong inayang uminom sa labas. Suportado sana ng ex-girlfriend ko ang relasyon namin dalawa ni Rob pero kalaunan ay sumama din siya sa kanyang pamilya. Dito naman ako may nakilalang tomboy at nahulog naman ang loob ko sa kanya kahit 2 munisipyo pa ang layo ng bahay nila sa amin pinupuntahan ko pa rin siya. Nakilala ko ang mga magulang niya at nakilala niya rin ang mga magulang ko. Umabot ang relasyon namin ng kalahating taon. Pero nagkahiwalay din kami dahil nakilala ko si Paulo dahil nagtatrabaho ako sa isang restaurant noon. Malapit kasi ang bahay ni Paulo sa pinapasukan ko kaya doon ako tumutuloy sa kanya. Mabait sana si Paulo pero nalaman ko na may asawa at anak din siya na naiwanan sa Bulacan. Pumupunta lang pala siya dito para magtrabaho at nagsama naman kami nung araw ng Pasko. Parang ang lungkot ng buhay ko noon kaya ginugol ko na lang ang sarili ko sa pagsali ng mga pageant. Hanggang sa makilala ko si Ken na sigurado naman ako na binata siya at wala siyang asawa at anak. Palagi namin kasama ang best friend ko na nung una ay wala naman ako napapansin sa kanila pero hanggang sa nagtagal ay nagkalabuan na kami ni Ken nang dahil sa BFF ko. Nabuking ko silang dalawa na nakikita sila ng palihim at naglalaro din sila ng Jack and Poy. Hanggang sa nakilala ko naman si Ron na bigla nilang nagsalita nung naglalakad ako kung gusto ko daw bang sumabay sa kanya. Uminom kaming dalawa ni Ron at doon kami nagkakilala. Doon niya nalaman na transgender ako dahil akala niya ay isa po akong babae. Sinabi niya sa akin na single siya pero may anak na naman pala Ate Charis, hindi lang isa kundi 5. Sinabi ko sa sarili ko na ayoko na dahil may asawa at anak siya pero nagpatuloy lang siya sa panliligaw niya sa akin hanggang sa naging magka-live-in na kami. Sobrang bait ni Ron at masasabi kong nagbuhay prinsesa ako sa kanya pero hindi nagtagal ay bumalik din siya sa kanyang pamilya. Iba talaga si Ron sa lahat ng lalaking nakilala ko. Sobrang minahal ko siya pero hindi talaga pwede.